Kuha ako. Oh, magkano? Hindi ka bibigyan, 100. Mayroon nga. Kuya, Wala lang bayad. Wala lang bayad. Hindi ka rin yan mabibigyan, no? Diba? Hindi ka mabibigyan. Hello mga kacharot! So excited today kasi mapupuntahan na natin si Diwata. At ito mga nasakyan nating taxi, meron siyang binigay na stub. Kasi hindi niya daw nagamit nung last na pumunta siya. Shoutout sa iyo kuya, salamat po. Sobrang na-curious nga ako kung ano ba talaga ang lasa ng Diwata Pares Overload. Ewan ko kung ako lang, pero laging lumalabas si Diwata sa newsfeed ko, pati na rin sa reels ko. At ito na nga, tumira daw si Diwata dito sa ilalim ng tulay noon. Na-inspire nga ako kasi walang-wala siya noon, pero ngayon tignan nyo naman yung negosyo niya, diba? Pero titignan natin kung worth it ba talaga ang pagpunta ko dito. Sa pagbaba mo nga dito ay ito yung bubungad sa'yo, yung parking lot. Hindi na nga bago sa paningin ko ito kasi nga laging lumalabas sa newsfeed ko tsaka sa reels ko. Pagpasok mo nga dito, ito na yung mga makikita mo. Well, maraming kumakain pero hindi naman ganun na dinudumog. Or ewan ko kung ngayon lang. Kasi sa mga nakikita ko sa vlogs, laging maraming tao tsaka blockbuster lagi dito, diba? Pero ngayon, sakto lang naman. So ang una nga natin gagawin ay pipila muna tayo para makakuha ng stub. So hindi ito advisable kung gutom na gutom ka kasi medyo mahaba nga yung pila. At ito na nga, sobrang excited ako kanina kaso napalitan ng pagkainis. Alam nyo yun? Ito panoorin nyo guys. Pwede bang isang barbecue? 150 lang. Kuha ako. Oh, magkano? Hindi ka bibigyan, 100. Mayroon nga. Kuya, Wala lang bayad. Wala lang bayad. Hindi ka rin yan mabibigyan, no? Diba? Hindi ka mabibigyan. Hindi tayo sabi wala kang pambili. May tupi pa nga, dami. So ayun na nga, hindi tinanggap yung stub na binigay ng taxi driver. Okay lang naman sa akin kasi kaya ko namang bayaran. Pero yung tono kasi ni ate, parang gutom na gutom ako sa libre, day. Excuse me lang ha, char. Ewan ko kung ganun lang siguro magsalita ang mga Bisaya. Pero day, Ilocano tayo, hindi tayo pwedeng ganunin. Char. Maghahalo talaga ang balat sa tinalupan. Char. Gawin mo yan sa abra ate. Char. So yun na nga, nabago na yung mood ko. Idagdag mo pa yung napakaraming pipilahan. So ito na nga, nakapila na ako para sa sabaw ng pares. Pagkalagay pa nga lang ng karne, medyo disappointed na ako. Kasi in-expect ko, merong chicharong bulaklak. Kasi kung ito lang naman ang pinunta ko dito, meron naman tayong bagnet, di ba? So ito na nga yung mga susunod na nangyari. So kailangan mong pumila para sa sabaw at para sa kanin. So pagkakuha nga natin ng kanin at sabaw, pipila na naman tayo para sa soft drinks. Ito na naman, nainis na naman ang Jelpoy. Ito na isa lang? So dahil nga Diwata Chicken at Pares Overload ang in-order ko, dapat 2 stub daw para sa soft drinks. Wala namang binigay si ate. Naglagay ka dito, di ba? Ilan mo nilagay mo? Hindi ko nga alam yung sir. Yung stub mo, sir, di ba may stub ka na binusa? Balik mo yan doon sa... Bigay kasi ito ng taxi driver. Hindi, ibigay mo yan sa gitna, sir. Kailangan mo ibalik yan doon. So ito na nga, bumalik na naman ako doon sa entrance kasi nga kulang ako ng stub. Dito pa lang sa part na to parang gusto ko na lang umuwi. Char. Kuya, kaabot pa po yung isang. Para, naulugan siya. Ilan? Okay na pa, sir. Gulo ha. So yun na nga guys, kumuha na ulit ako ng stub kasi wala naman talaga siyang binigay. Kasi kung may binigay siya, nasaan? Wala naman sa bulsa ko. Ano naman gagawin ko dyan sa stub na yan? Iuwi ko.
Char. Ay, naiinis. Char. At ayan na nga, nakakuha na tayo ng soft drinks. Ang gagawin naman natin ngayon ay maghahanap ng pwesto. Dahil nga puno na yung mga table, dito na lang tayo sa nakatayo. So ito na nga, titikman na natin. So ang gagawin nga natin ngayon ay titikman muna natin with calamansi para malaman talaga natin kung may lasa ba talaga itong pares nila. Well, basically, ang sabaw niya ay parang pinagpakuluan ng baboy, tapos may toyo, tapos pinalapot lang ng cornstarch. At tinakman ko na nga, wala namang kakaiba sa lasa niya. Actually for me, medyo malansa yung sabaw. Dito nga ako mas na-excite kasi chicken lover ako. So titikman na nga natin ang Chicken Joy. Maganda naman yung itsura. Nakakatakam naman talaga. Kaya nag-expect talaga ako na super sarap nito. Yung breading ng chicken ay medyo matigas. Sabi nga ng mga ibang sikat na vlogger, nanonote daw talaga yung lasa hanggang doon sa laman. Pero nung tinikman ko yung laman, wala rin namang kakaiba sa lasa niya mga kacharot. Parang natabangan nga ako eh. So tikman naman natin ang kanilang barbecue. Ito ang laki parang sulit na sulit talaga. 1 out of 10. 1 out of 10. In fairness, masarap yung barbecue nila, tamang-tama yung tamis. Yun nga lang medyo makunat. Hindi ko alam kasi hindi na kasi siya mainit. So ang di ko lang tinikman ay yung longganisa kasi alam ko naman ng lasa nun, di ba? So itry nga natin kasama ang mga condiments baka sakaling magbago yung lasa. So naglagay na nga ako dyan ng onion leaves tapos yung bawang. Tignan natin kung mas sumarap. Sumarap naman siya mga kacharot kaso nga lang hindi to yung lasa ng pares na hinahanap ko. Apaka-arte naman ng Jeffoy na yan. Char. Well, kaya nga ako pumunta dito para malaman natin yung totoong lasa, di ba? So ito na nga kung titignan mo yung pares at yung chicken, talaga namang nakakatakam. So guys, ito na yung in-order ko kanina. So kayo na humusga kung masarap na kung hindi. Bye! So yun nga mga kacharot, gutom na gutom akong dumating pero hindi ko naubos yung mga in-order ko. For me, masyado lang sigurong overrated ang Diwata Pares Overload. Guys, wala rin silang tissue. So, saan tayo magpupunta? Ayan naman yung mga ibang vloggers. Halos dito na sila nakatira. This house, sobrang liit lang pala in person. So, masasabi ko lang guys, there's nothing to be excited about. Parang wala lang naman. Masyado lang tayong na sa social media. Pero kung titignan mo ng personal, wala namang kakaiba dito. And ang nakita ko pa nga is, hindi masyadong malinis. Guys, hindi ko naubos yung pares pero naumay ako bigla. Yung parang nasusuka na ako, gano'n. Ang arte lang, di ba? Pero yun yung honest review ko. Wala kayong pakialam. Char! So yun guys, ang overall experience ko dito ay sakto lang naman. Siguro lang masyado akong nag-expect. It doesn't mean na hindi ko nagustuhan ay hindi rin magugustuhan ng iba kasi magkakaiba naman tayo ng panlasa. Kung magagalit kayo sa akin dahil nagsasabi ako ng totoo, well, problema nyo na yon. Char! Ang masasabi ko na lang ay siguro kung taga dito ka, advisable talaga ito kung nagtitipid ka kasi nga only rice. And kung ang purpose mo lang naman talaga ay mabusog at may tawid ang isang araw. Pero kung sasabihin mong dadayuhin mo to, galing ka pa sa probinsya, well, it's not worth it sa pagod sa biyahe at sa hirap ng pagpunta doon. Kasi pagdating mo ng Pasay, wala ka na bang ibang masasakyan doon kung hindi Grab or taxi, angkas, or joyride.
Wala akong balak manira guys, pero ang sinasabi ko lang yung totoo. Pero sulit na sulit naman talaga kasi magkano lang naman yung nagastos ko. Hindi pa nga umabot ng 300. Kaya tipid na tipid ka na rin, di ba? Na-inspire nga ako kay Diwata kasi nga nagbago na yung buhay niya. Pero sa mga nakikita ko, parang nagbabago na rin yung ugali niya. Pero understandable naman yun kasi napapagod naman yung tao. Pero siguro, kung gusto niyang magtagal pa to, baguhin na lang niya yung pakikitungo niya sa ibang tao. Kasi sumikat naman talaga itong Diwata para sa Overload dahil sa mga vloggers. Kaya marami rin talagang nagpupunta pero hindi ko lang alam kung marami din ang bumabalik. Well, for me, honestly, hindi ko na to babalikan. Tama na yung minsan, di ba? At least natikman ko na. And hindi rin naman ganun kamura ang pamasahe papunta doon. So yun lamang mga charot. I'm sorry sa mga na-offend or nasaktan sa mga sinabi ko, pero yun lang talaga ang kaya kong sabihin sa ngayon. Kung matagal na kitang follower, alam mo namang OA din ako, di ba? Lalo na kung nagustuhan ko talaga yung pagkain. Pero this time, ayoko talagang magpanggap. Yun lang mga kacharot. Thank you for watching. Bye!